Okay, dito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang proyekto, no, ng mga Duterte dito sa Davao City. Ito yung Coastal Road, no. So gusto ko lang tong i-vlog ulit para maipakita ko sa inyo mga hater, mga basher ng mga Duterte, mga kakamping, piklawan, mga loyalista nga. And of course, gusto ko rin ipakita ito sa mga hindi taga Davao City na nagmamahal at sumusuporta sa mga Duterte. So gusto kong malaman ho ninyo na ganito talaga kaganda ang mga proyekto sa Davao City, lalo na ang mga flood control project. So tingnan ho natin ngayon ang ating coastal road dito sa Davao City, kung saan makikita ho ninyo ang napakagandang seawall, no, na kahit pa ilang super typhoon siguro ang hahampas dito, no, yung mga storm surge na kung tawagin ay hindi yan siguro uubra sa ating mga coastal road dito, coastal wall, no, sa ating mga flood control project. Ito yung pinaka maraming purpose na proyekto ng mga Duterte. So na siya, kalsada, bypass road, coastal road, bypass road, like makakatulong ho ito para ma-shorten yung travel time ng mga manlalakbay, no, mga motorista natin, gahidor from south to north part of Davao. So it's 7.3 kilometer long mula dito hanggang doon sa may barangay Bago Aplaya. Sorry, yan. So mula dito hanggang doon sa kabilang dulo nito, 7.3 kilometers. So mataas din 'yun, no? Napakahaba din noon. So malaking tulong ho siya para makatipid ng oras at gasolina sa pagbabiyahe, kaysa ma-stuck up sila doon, ma-stranded sila sa traffic sa kahabaan ng CP Garcia and MacArthur Highway. So at least dito meron ng diversion road. So ito yung junction 1 ng Davao Coastal Road na 18 kilometer long. So junction 4 kasi meron yung coastal road na yon. So far ito pala yung nabuksan natin, no, open for public or na turn over sa madlang people. So ito rin yung pinakamahaba, it's 7 kilometer mahigit. So yung purpose niya marami, no. So meron din siyang coastal road na siya, flood control project pa, like hindi nga makakapasok yung mga storm surge gawa ng mga bagyo, no. So hindi siya basta-bastang magigiba ng tubig dagat, kasi nga napakakapal ng walling ng seawall. Tsaka meron ding wave breaker. Tara, lapitan pa natin. At syempre, wag nating kalimutan na ito ay din, no, for recreational purposes, no, or recreational activities, diba, mga nagja-jogging, walking, biking. So pwede din dito, magagamit din talaga itong lugar, hindi lang para ma-shorten yung mga travel time ho natin, kundi magpapalakas pa ng ating immune system, kasi nga magja-jogging, walking sa lugar. Time check tayo dito, alas 7 na siya, pero alas 7 na siya, kaya hindi na ganun karami yung tao na mga nagja-jogging dito na makikita natin compare sa mga alas 4, alas 5 ng umaga, alas 6. Kasi mainit na yung araw, di ba? Although hindi man mainit ngayon dito sa Davao, pero makulimlim. I mean, may kulimlim siyang konti, no? Kasi may yata, di ba? Tropical storm warning signal sa Luzon area, northern part of Luzon, like Isabela yata. So ibig sabihin, ma-fact check na yon ang mga taga Isabela, kung gusto nila doon ay meron pa talagang ginagawang maganda sa kailang flood control project na budget. Ganda, oh, no? Multi-purpose, literal, no, na multi-purposes. Pahibalo sa publiko, no, loitering, ayaw magpataka og labay sa imong mga basura. Okay, na multa diri, ha. May multa dito ang mga littering. Saan ka nagtatapon na yung mga basura. Very good, no, maganda yan, kasi ako mismo talaga napapansin ko nung bagong bukas pa to dito. Talagang nasasalaulan ng mga taga rito, no, ng mga tao. Kasi nga ang daming mga iniiwang mga plastic cups, di ba? Hindi maganda 'yon. Mga plastic wrapper. So sa gatong oras, time check tayo ulit. It's 7:46 na, kaya wala nang masyadong makikita mga taong naglalakad, nagja-jogging, kasi nga office time na. Malapit na open ang trabaho. So tapos na mag-jogging. Tsaka marami na sasakyan, mausok na siya. Tsaka may init. So, tarik na init sa gatong oras sa alas 7. Global warming at its best. Diba? So ang dami ng mga sasakyan papuntang trabaho. Papasok na yan sila, Biyernes kasi ngayon may opisina pa rin, may pasok. So tamad day, fly day. So ganda ng ang namin dito, project na to, multi-purpose, literal talaga siya. Hindi na siya basta kalsada daanan. Ang kanyang purposes ay napakadami. Very good, no? So Duterte lang sa kalam. Ngayon mga hater, sige nga, may ganito ba kayo kagandang flood control project? I mean, yan, coastal project, yung mga seawall na yan,
na kalsada na siya, coastal road na, coastal wall pa, di ba? Hindi makakapasok yung storm surge dito kung magkaroon ng bagyo dito na area. Although di ko pa naman narinig. May mga pagkakataon naman na may habagat pa, di ba? Malakas yung hangin. Habagat, so yung mga bahayan dyan pala, ano yan, natatangay ng alon yan, madalas yan mga bahayan dyan. Pero dito na area hindi na. Kasi ano, tangay no more na. Kasi nga, napakakapal nitong kalsada na nasisilbing flood control against yan nga, storm surge at malalakas sa mga ano, alon, tubig dagat. Yan no, ang tinutukoy ko na type ano, wave breaker. So yan po yung babasag no ng napakalakas sa mga alon galing dun sa open sea na yan. Kunyari may malakas na storm no, typhoon. So yung nangyari sa Yolanda and somewhere in KTL sa Davao Oriental, storm surge ang tawag doon, di ba? Yung tumaas yung hangin, ano, yung tubig dagat, tapos buhos ang ulan, tapos yun tsunami, parang gano'n ang datingan. So hindi to magkakaroon ng tsunami dito sa Davao City dahil sa eto, wave breaker. Diba? Oh, sige nga, sa lugar ninyo meron ba kayong ganyan? Ganito kaganda? Tansya ko wala. May mga coastal road naman ako nakikita sa ibang rehiyon, probinsya, for example Sorsogon City. Gawa ni Duterte yun, inangkin ni BBM. Diba, ganda no? Oh, sige ha. So ito lang, bali showcasing ko lang talaga ganda ng ano, ng coastal road dito sa Davao City. Flood control project ni Duterte, ni Kong Pulong, ni Bibi Sara, ni Tatay Digong, no? Ang ganda. So astig, lupit, solid, Duterte, the best. Walang makapantay sa kanilang ano, serbisyo publiko. Meron pa doon no, nagmo-moment, di ba? Kasi ganda ng ang ganda ng ano, ng tunog ng dagat, tubig na yun na nga dumadampi sa dalampasigan ng Davao City Coastal Road. Nice one. O, sige ha, panoorin nyo ha. Aerial view tayo dito. Oh, wala tayong drone, di ko na bit-bit. Kaya ito na lang muna. O diba? Sana happy na kayo ha. Yan lang, Davao City Coastal Road. Napakakapal na flood control project. Walang katulad, simply the best and amazing. Duterte legacy. Oh. May mga katalo ba dyan? Siyempre wala. Oh. Davao City is the best policy. Yan lang, thank you for watching ha. Sana ay nabigyan ko kayo ng, ano, ng kasiyahan dyan mga taga Davao na namiss ang Davao City na wala ngayon dito sa syudad, nasa ibang bansa, ibang lugar sa Pilipinas. And of course sa mga nagmamahal sa mga Duterte na kahit dito taga Davao, maraming thank you sa inyo no. At huwag kayo mag-alala kasi ang mga Duterte hindi lang naman para sa Davao kundi para sa buong mundo. Ang totoo yan. And of course sa mga haters, kakampings, no, Piklawan, mga loyalista nga, sorry po sa inyo, pero wala kayong magagawa sa Davao City kundi ang ganda pamamahala ng mga Duterte, the best. Walang kapantay, walang katulad. Panalo.